Jake versus Mizaki. Sino nga ba ang mas malakas sa 1v1? Ilaban natin, Jake. Huwag mong gagawin joke. Baka mamaya bigla kang ma-joke. Mag-isipan mo na mabuti ang decision mo, Misaki. Huwag kang padalos-dalos. Pwede ka pang umatras. Matapos maputol ang win streak ni Trippings, narito na ang ating bagong defending champion, si Mizaki. Ang mabibigay ko lang namin sa kay Jake. Good luck sa laban namin. Tama. Hindi mo daw siya masisindak sa mga galawan mong basic. Yung pinagmamalaki mong sibat, gagawin niyang toothpick. At heto na ang buong tapang sasalang sa gameplay. Si Jake! Para kay Misaki, isang karangkalan sa akin na makalaban yung lapu-lapu lang alam. Manalo o matalo, mahihirapan ka sa akin. Tandaan mo, Misaki. Hindi ka bayani. Jake number 1! Sa content na ito, pinaglalaban-laban natin ang lahat ng content creator ng 1v1. Natatanda ang winakasan ni Mizaki ang win streak ni Trippings. Kaya dalawa na lang ang kailangan niyang panalo para makamit ang premium iPhone 15. At matawag na pinakamalakas na content creator sa 1v1. Si Jake muna ang pipili ng role na kanilang paglalabanan at ang napili niya ay fighter. Kaya ayan, simulan na natin ang laban. Ang gamit dito ni Jake ay Alpha, samantalang si Misaki naman ay Guinevere. Nag-alpha ako kasi sigurado akong maglalapu-lapu siya eh. Ili ko Guinevere. Kasi alam ko magpipreya yun eh. Yung pre yung pinakamadaya sa 1v1. Tapos Guinevere lang yung kayang tumapat sa kanya. So dito naka-retribution si Mizaki, samantalang naka-vengeance naman si Jake. Best of 5 nga pala tayo dito, ibig sabihin unang makatatlong panalo ang siyang magiging kampyon. Dahil walang retry si Jake, na-invaden pa siya dito ni Mizaki at lumamang na siya sa gold. At dahil nga sobrang bilis mag-farm ni Mizaki, ang laki na ng gold lead niya agad dito kay Jake. At dito natalunan nga ni Mizaki si Jake sabay ultimate. Vengeance ni Jake, ginamit na niya pero siya ay pumalag pa. Jake going low at first blood ang nakuha ni Misaki. 5 minutes ng laban pero lagpas 1k na agad ang kalamangan dito ni Misaki sa gold lead. Pero ginagawa pa rin ni Jake ang best niya para makabawi sa gold. Tamang pressure lang dito si Misaki, tumalon pero hindi tumama. Tamang bato lang ng skill 1 etong si Misaki. Para magkamarka etong si Jake sabay passive ultimate. Low health na naman si Jake, pumalag siya with the ultimate. Piso na lang ang natira sa HP ni Jake. Low health na rin etong si Misaki pero disiplina na lang para hindi siya ma-takedown. Bali ang rules nga pala natin dito, yung base lang mismo ang bawal i-push at yung mga tore sa side lane. Pero pwede silang mag-dep sa sides kapag third tower na. Grabe nga naman yung pressure na ginagawa dito ni Misaki. Tumalon nga siya dito pero na-counter ng ultimate ni Alpha. Ang problema, naka-out lang din siya at nag-German cut pa. 2,000 gold na ang kalamangan dito ni Misaki, kaya naman tinatalunan na lang niya si Jake sabay out kahit nasa tore pa. Umabot ng 17 minutes ang laban at full item na rin etong si Jake. Pumasok siya, hindi nga lang tumamang ultimate. Pero mukhang pumapalag na siya. Hindi na nababurst ng basta-basta dahil meron siyang Radiant Armor at Athena Shield. May Rose Gold pa. Pero Misaki, tinutuloy-tuloy pa rin ang parusa dito kay Jake. At dahil may minion wave na, pinalagan niya na dito si Jake. At natanggal na nga ang immortality nito. Yung mga minions nagpupush na doon sa base. Pero si Misaki, tinapos na ang laban. Kaya sa game 1, ang nanalo ay si Misaki. So yun guys, gumana yung Guinevere. Kasi alam ko talaga yun yung pinakamadaya sa 1v1 eh. Hindi ko in-expect na mag-Guinevere siya. Tapos naka-retribution pa, luging-lugi ako. Game 2 natin, si Misaki naman ang pipili ng role. Marksman. Ito na nga ang Moskov ni Jake laban sa Nathan ni Misaki. Guys, pinili ko Nathan kasi alam ko yun yung pang-counter sa Moskov niya eh. Nag-pick ako ng Moskov kasi sobrang comfort hero ko yun eh. Pero bago natin mapanood ang kanilang second game, syempre salamat sa ating sponsor na Shyrox Perfume! Trippings! Ito yung scent mo, Yan. OMG! OMG! This is so... Grabe ang bango. Wala, ang bango niya. Ang bango yan, no? Kahit amuyin mo. Amoy na amoy ko nga pag wisik mo eh. Uwe, kahit naka-face mask ka? Oo. Amoy na amoy yan. Gano'ng kalabit yan? Wala, ang bango. Akin na lang.
Sa'yo nga yan. Sa'yo na yan eh. Guys, bili na kayo! So yun guys, kung gusto nyo matry ang tripping scent, inspired naman yan sa Blue de Chanel. So masigumas kayo ng libo-libo sa mall. I-try nyo na ang Shyrox Perfume! Inspire nga dito si Jake, samantalang retry pa rin etong si Mizaki. 3 minutes na nga ang nakalipas at medyo dikit lang naman sila sa gold. Pero pagdating sa level, lamang na etong si Mizaki. Level 5 pa lang dito si Jake, samantalang level 7 na etong si Mizaki at pinasok na nga niya. Grabe, ang sakit na. Parehas lang silang may tig isang item pero naglaho doon si Jake. Level gap din kasi. Grabe talaga yung diskarte na ginagawa dito ni Mizaki. 5 minutes ng laban, tignan nyo naman kung gaano ka-aggressive etong si Mizaki. Hindi niya sinasayang ang bawat minuto na siya ay nakakalamang. Pumasok na nga siya dito at nabigyan na naman si Jake. 2-0 na ang ating score. Isang takedown na lang ang kailangan ni Mizaki at siya na ulit ang mananalo sa ating game number 2. Sa mga pagkakataong ito, nagpe-play safe na lang etong si Jake. Grabe, kita nyo naman kung gaano kasakit ang damage ni Mizaki. Dahil 2,000 na ang kanyang gold lead dito kay Jake. 10 minutes na ang laban at 5,000 gold na ang kalamangan dito ni Mizaki. Pero si Jake ay hindi pa rin sumusuko, pinipilit na makahabol sa gold. For 10 minutes ng laban, isang item na lang ang kailangan dito ni Jake. Grabe yung disiplina dito ni Jake. At eto na nga, Mizaki pumasok na pero na-stun siya dito ni Jake. Eto na nga ata ang comeback na inaantay niya. And Jake taking down Mizaki. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Jake. At eto na nga, full item na ang dalawa. Naka-win chant na rin dito si Mizaki, na proc na rin dito ang Rose Gold ni Jake. At inaantay na lang dito ni Jake matapos ang ultimate ni Nathan. Pumasok na nga siya, kaya lang may wind of nature si Mizaki at nabigyan siya. Kaya naman, ang nanalo sa round na ito ay si Mizaki ulit. Kinabahan ako dun guys, putik. Solid talaga si Jake. Lakas na mag-moskob. Grabe, sobrang nahirapan ako sa Nathan naka-retry. Kaya sana yun ng late game, kaso nga lang di ko nakita yung cooldown pala yung Rose Gold ko. Isang panalo na lang ang kailangan ni Mizaki, makakahabol pa kaya etong si Jake. Si Jake na ulit ang pipili ng role at ang napili niya ay Mage. Cyclops nga pala ang gamit dito ni Jake, samantalang nakaharit naman etong si Mizaki. Alam ko, ito yung pinaka-the best sa 1v1 Harit pagdating sa mage. Pick ako ng Cyclops sa game 3 kasi sa tingin ko parang lason yun sa kanya eh. This time, parehas ng naka-retribution ang dalawa. Kaya naman, tignan natin kung sino kaya ang makakaangat. Sa 2 minutes ng laban, mas nauunang mag-farm dito si Mizaki. At eto na nga, si Mizaki nag-summon force na. Nag-ultimate na rin dito. Etong si Jake, ang problema masyadong malapit si Mizaki kaya hindi na immobilize ng matagal. Kaya naman, napitas agad siya dito. Sa pagkakataong ito, kinukuha na ni Mizaki ang lahat ng resources ni Jake. Mizaki lamang na naman sa gold at sa level at ini-invade pa dito si Jake. Nakuha ni Jake dito ang blue buff. Ang problema na takedown siya. Pagkabuhay dito ni Jake, tignan nyo ang gagawin ni Mizaki. Grabe, dinasyan na dito sa torre. Na-immobilize pero madadasyan lang din siya at ayun na nga. Ang nanalo sa ating laban ay walang iba kundi si Mizaki. Bali yun guys, nice game kay Jake. Isang karangalan din na makalabang ko siya. And gusto ko magpasalamat sa kanya kasi tinanggap niya tong laban na to kahit hindi talaga siya yung makakalaban ko eh. Dapat kasi guys si Batasay talaga yung kalaban ko eh. Biglang nag-back out. Di ko alam, malay nyo guys natakot siguro. Diba? Yun, sobrang solid kalaban ni Mizaki. So, kapag nakatapat nyo siya, talagang ganun din yung mangyayari. Kasi talagang focus siya sa objectives na talunin ako. Tapos, ang galing niyang lumamang sa gold. Matapos ang matinding laban, bakbakan na puno ng tensyon, diskarte at bangis, isang pangalan lang ang natatili. At walang iba, kundi si Mizaki! Isang panalo na lang ang kailangan ni Mizaki para tawaging pinakamalakas na content creator sa larangan ng 1v1. Sino kaya ang kanyang huling makakalaban? Mizaki, sino? Gildark, mag-face reveal ka na. Manda ka na. Okay guys, abangan nyo sa susunod na episode ng 1v1 na ito.
Ingat guys! Bye! Hello for more! Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.